Tita, ibalik niyo na ako sa mama ko. Ayoko pong malayo sa kanya. Pakiusap po. Palabasin niyo ako rito! Ayoko sa'yo! Isa kang aswang! Pakawalan niyo ako! Wag! Wag! Isa ka na sa amin, at ang ating pinagsaluhan ay ang dugo ng aming angkan. Diyos ko, ano itong lugar na napuntahan natin dyan? Anak, nasa lungga tayo ng mga aswang. Mapapahamak tayo rito kung hindi tayo aalis. Sa buhay ng isang tao, hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong sarili? Hanggang sa kahuli-hulihan mong hininga ba? O hanggang maipaglaban mo ang isang taong napakahalaga para sa'yo? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong muli si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay. Ang kwentong tampok natin sa hapong ito, mula sa padalang liham ng isa sa ating masugid na taga-subaybay. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Ana. Naganap ito. Mahigit 25 taon na ang nakalilipas. 20 anyos pa lamang noon ang dalaga sa liblib na bayan ng Pilar. Kapiyastahan noon sa kanilang bayan. Kadalasan, maraming dayong binata ang nagagawi sa kanilang lugar para lang makipagsayawan. Si Ana, wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Makasiping lang ang isang lalaking minsang nakaagaw ng atensyon niya. Hindi niya akalain ng gabing yun magiging dahilan ng pagbabago ng kanyang buhay. Makalipas ang 9 na buwan. Nahihirapan ako. Hindi ko na po kaya. Ano bang sinasabi mo? Kayanin mo. Kung hindi mo pipiliting mailabas yan, hindi lang ang buhay ng batang mapapahamak. Pati ikaw, Ana. Pagod na po ako. Wala na po akong pwersa. Hindi ito ang tamang panahon para sumuko. Isipin mo ang anak mo. Kung pati ikaw ay susuko, madadamay ang bata. Aling Rosing, ano po bang dapat kong gawin? Tulungan niyo po ako. Ay, sige. Iirim mo. Kapag nararamdaman mo ang paghilab, ha? Aalalayan ko ang tiyan mo. Para makatulong ay didiinan ko ito ng unti-unti para mailabas siya. Handa ka na ba? Opo. Susundin ko pong ipagagawa niyo. Basta iligtas niyo lang ang bata. Pakiusap po. Ay, nakikita ko na ang ulo niya. Pakiramdaman mo ang sarili mo. Umiri ka kung kinakailangan. Opo. Hiramdam ko na. Anak, tulungan mo kung mailabas ka. Pakiusap. Ligtas na naipanganak ni Ana ang sanggol, ang batang naging dahilan ng pagbabago sa kanyang buhay. Lumipas ang 5 taon. Naging kalakip na ng buhay ni Ana, ang bansagang disgrasyadang babae o babaeng nagsasarili. Maagang nabuntis. Hindi pa niya nakikilala ang binatang nakabuntis sa kanya. Yan ang chismis ng karamihan tungkol sa kanya na naging dahilan para hindi makihalubilo sa iba at intindihin na lamang ang kanyang anak. Napilitan siyang magtrabaho sa isang klaba para lang matustusan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Di na alintana na napaliligiran ng mga kalalakihang langus sa espiritu ng alak. Gabi ng mga oras na yun, isa-isa nang nagdadatingan sa loob ng club ang kanilang mga parokyano. Umaalingaw-ngaw
ang magandang tugtugin at halakhakan ng mga kalalakihan sa table ng mga naggagandahang GRO ng club. Sa pinakadulong upuan, nakaupo ang isang sopistikadong binata. Rito! Dito ko kasi. Huwag ka nang pakipot kasi. Ang iingay talaga ng mga tauhan ko. Lalo na kapag nakakainom sila. Nakakairita. Bangon nga dito. Ang ganda-ganda mo talaga. Ano ka ba naman? Sandali lang. Huwag mo akong hawakan dyan. Uy, ano ba? Kahit nagbumukhang matanda ka, huwag kang pakipot pa. Hindi mo ko tatabihan rito kung hindi mo rin naman ako gusto, di ba? Huwag ka naman kasing mabilis. Nasa labas tayo. Kung gusto mo akong masolo, humanap ka ng lugar para sa atin. Sige, sandali ka lang sa akin ha. Kukuha lang ako ng pera. Kung hindi lang talaga ako gustong magpalipas ng oras, hindi ako sasama at pupunta sa lugar na to. Baby! Bakit mo tinapon ang alak namin, ha? Hindi ko po sinasadya. Inawakan niyo kasi ang bewang ko eh. Umiwis lang ako sa pambabastos ninyo. Ito naman, bewang lang eh. Tabihan mo na lang ako. Halika! Ayoko nga! Kawawang Ana. Mukhang natipuhan na naman. Dapat lang yan sa'yo. Ano ba? Bitiwan mo sabi ako eh. Hindi ako GRO rito. Hindi ka naman magtatrabaho dito kung hindi ka bayan ng babae. Halika na, halikan mo na ako. Isa lang akong serbedora. Hindi ako tulad ng ibang mga babaeng naririto na nakikitable sa mga lalaki. Ano ba? Halik lang naman eh. Yun lang naman hinihingi ko. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Sinabi ng ayoko eh. Nakuha ang atensyon ng binata sa kumusyong na mamagitan sa dalawa. Napalingon siya rito at nakita ang babaeng kinukulit ng lalaking lasing. Hinahawakan ang magkabilang balikat, pinipilit ilapit ang mukha nito sa mukha ng babae. Natabig nga nito ang lamesang nakalagay sa tabi nila. Tatayo na lang sana siya para pigilan ang gulong yun nang makita niya ang matapang na pagsampal nito sa lalaki. Nabuhal ang lasing sa kanyang kinatatayuan. Mabilis na nakatakbo ang babae papalayo. Nanambasto sa kanya, palibasa. Sa gawin niya nakapwesto ang mga cubicles ng mga servedoras, kaya't kitang-kita niyang umiiyak ang mga mata ng babae. Nagkatinginan nga silang dalawa. Agad itong bumawi ng tingin, lalo na nang tuluyan nang nakapasok ang babae sa loob. Tinigil ang binabalak niyang pagpigil sa kaguluhan. Tahimik niya na lang na inubos ang alak sa kanyang mesa at umalis na rin sa kanyang kinauupuan. Samantala, si Ana sa kanilang washroom. Ang walang hiyang yun. Hinawakan niya ako sa bewang. Gusto pa akong halikan. Ana girl, okay lang ba? Nakita ko yung ginawa sa'yo. Sinaktan ka ba ng hayop na yun? Munti ka na. Kung hindi lang talaga ako nakapalag. Malamang, nagawan niya na ako ng masama. Eto minom ka muna ng tubig. Kalmahin mo ang sarili mo. Salamat talaga. Mabuti na lang talaga. Agad ko siyang nasampal. Dapat lang yun sa kanya, no? Naku, mag-iingat ka na lang uli. Alam mo naman sa ganitong klaseng trabaho, mapag-iinitan ka talaga, lalo pat maganda ka. Hindi mo talaga maiiwasan pag-interesan. Kung hindi ko lang talaga kailangan magtrabaho para sa anak ko, hindi ako magtsatsagang magtrabaho dito. Speaking of anak, kanina may tumatawag sa landline natin, hinahanap ka. Nakaulitan na nga si Mama Sang. Sige, salamat.
Si Jen, bigla akong namiss ang boses ng pinakamamahal kong anak. Baka sa mukha ni Ana ang kaba at takot. Nung tinungo niya ang landline area sa kanilang club, dahan-dahang pinindot ang numero ng teleponong ginamit na kanyang anak sa pagtawag. Palibasa, kapitbahay lamang nila ang kaibigan niyang may-ari noon, kaya madaling nakapunta ang bata sa kinaroroonan ng landline. Anak? Hello, Mama? Ang galing po, tinawagan mo na ako. Siyempre naman, anak. Pwede ba namang hindi? Namiss ko kayo ang boses mo. Kanina pa nga po ako tumatawag. Sabi nung nakasagot, busy ka raw po. Oras na po ng trabaho mo, kaya hindi ka pwedeng maistorbo. Pagpasensyahan mo na ang nagsabi nun sa'yo, ha? Mainit lang ang ulo nun. Bakit po siya ganun? Ang taray niya po, tapos parang sinasabi niyang bawal kitang tawagan. Ganun lang talaga ang amo ko. Kaya hayaan mo na, ha? Nakausap mo naman ako, di ba? Oo nga po, Mama. Kaya lang, may napansin po ako sa inyo. Ah? Ang boses niyo po, parang umiiyak kayo. May umaway po ba sa inyo dyan? Umiiyak? Ako? Opo. Rinig ko po sa boses po ninyo. Teka, sino po yan? Naku, huwag siyang pahuli sa akin. Ako makakalaban niya. Wala siyang karapatang saktan kayo. Ang anak ko talaga. Wala. Wala namang nangaway sa akin. Napuwing lang ako. Grabe naman pong puwing na yan. Gaano po ba kalakit na paiyak kayo niya ng husto? Ang anak ko talaga, oo. Pinapatawa mo naman ako. Yan po yung gusto ko, Mama. Yung narinig kang tumatawa. Ayaw ko po kasing may nananakit sa iyo eh. Oo na. Masaya na ako. Kasi narinig ko na yung boses mo. Basta, Mama, pag uwi mo tabihan mo agad ako sa higaan para malaman ko agad kapag nakarating ka na. Oo naman. Dadalhan kita ng pasalubong. Pangako. Hindi, kahit wala na pong pasalubong. Sapat na po sa akin yung makauwi ka rito, makasama kita sa bahay ng ilang araw. Hayaan mo. Pag uwi ko dyan, magtatagal ako ng ilang araw. Para naman masulit ko ang off ko. Lalo na't kasama kita. Salamat po, Mama. I love you po. I love you too, anak. Hoy! Bawal ang telebabad! Trabaho na! Yung kinalat mong mesa, ayusin mo! Naku, anak. Ibababa ko ng telepono, ha? Babalik na si Mama sa trabaho. Babay na. Bye po, Mama. Gusto ko na talagang makauwi agad sa amin. Bumalik si Ana sa kanyang trabaho. Wala naman siyang pagpipilian, kundi pagtiyagaan ang trabahong kanyang napasukan. Nag-iingat na lamang siya sa mga customer na pinaghahatiran niya ng mga order nilang alak. Hanggat maaari, hindi siya gaanong nagpapakita sa lahat. Tsinetsyempo niya lang kapag hindi gaanong lasing ang mga customer na nakakaharap niya. Natapos niya ang huling linggo ng buong buwan sa kanyang pagtatrabaho. Meron siyang 4 na araw na nakalaang day off. Inipon niya sa loob ng buwan ang once a week niyang off sa trabaho para sulit niya namang makasama ang kanyang anak. Pagdating niya sa kanyang kwarto, himbing na natutulog si Jan sa kanilang higaan. Agad niyang nilinis ang kanyang katawan, nagbihis ng kanyang pambahay at tinabihan ang anak nito sa kanilang higaan. Niyakap niya ng mahigpit si Jan. Yun ang isa sa pinakamasayang sandali sa kanyang buhay. Samantala, dumating naman si Moira sa kanilang tahanan. Ay, OMG. Nakauwi na rin ako sa wakas. Oh, Moira! Aling Rosing, gising pa kayo? Si Mama, nasa bahay ba? Wala. Mukhang hindi yun makakauwi ngayong gabi. Alam mo naman ang trabaho nun.
Hmm, ang mapagkunwari kong stepsister, dumating na rin ba? Nauna lang sa'yo ng konti. Papasok na ako sa bahay namin. Ayoko ulit makitang pagmumukha niya. Aba, ikaw pa talagang may ganang umasta ng ganyan. Ibang klase ka talaga, Moira. Sampid ka lang naman dyan sa pamamahay nila. Pero kung tratuhin mo si Ana, parang ikaw pang mas may karapatan. Una sa lahat, wala kang pakialam sa kung anong meron ng pamilya namin. Landlady ka lang ni Ana. Kung may problema ka sa akin, huwag mo akong kausapin. Nakoy, pasalamat ka. Hindi kita isinusumbong sa mamamamahan mo. Yung mga ginagawa mong pagtrato kay Ana. Dahil siguradong isusumpa ka rin niya kapag nalaman niyang totoo. Kung gano'n ho, kapag nagalit sa akin si Mama, alam ko na kung sinong pagbibintangan. Ay siya, pumasok ka na sa loob. Wag na wag ko lang talagang malalamang sasaktan mo si Ana. Ako ang makakalaban mo. Well, go! Alagaan mo nakakandiring babaeng yon. Dribida masyado. Kung hindi mo lang kaibigan si Maria, hindi kita pakikitunguhan ng maayos. Yung anang yan, parang Jollibee. Bida-bida. Nakakainis talaga. May araw ka rin sa akin. Pumasok si Moira sa kanilang kwarto. Umiiwas na makatagpo niya si Ana. Sa tinutuluyan nitong paupahan, katabi lang ng kanilang bahay. Nakita niya si Ana nung isang gabing papauwi siya ng club. Ayaw niyang malaman ito na pumupunta siya roon tuwing bakante ang kanyang oras. Kinaumagahan, maagang nagising ang mag-inang Ana at Jan. Sumaglit na umalis si Ana para lang bumili ng kanilang almusal at iniwan si Jan na mag-isang naglalaro sa labas ng kanilang inuupahan. Napansin ni Moira ang bata. Kaya nang makita niya ito, nasabi niya sa kanyang sarili, hindi siya makapaniwalang malaki na ang kaisa-isa nitong anak. Papalayo pa lamang si Aling Rusing sa bata nang nilapitan ito ni Moira at kinausap. Sa di kalayuan, may isang paris ng mga mata ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Johnny boy, huwag kang lalayo. Diyan ka lang sa tapat ng bahay niyo maglaro, ha? Opo, Aling Rusing! Hi, bata. Hello po. Ikaw ba yung anak ni Ana, di ba? Opo. Ako si Tita Moira. Naalala mo ba ako? Yung stepsister po ng mama ko. Tama po ba ako? Oo, tama ka. Alam mo, matalino kang bata. Mabuti na lang, hindi ka nagmana sa mama mo. Mana po ako sa mama ko. Maganda po siya tsaka matalino. Kaya ako po si Johnny Boy. Ang gwapo boy at matalino boy. Nagpapapaniwala ka sa mama mong walang alam. Huwag mong inaaway ang mama ko. Di ako natatakot labanin kayo. Sandali. Nagbibiro lang naman ako, John. Isa pa, kung inaaway ko ang mama mo, kakausapin ba kita ng ganito, ha? Hindi po kasi nakakatuwa yung biro ninyo. Ayoko po nung nakaririnig ng hindi maganda tungkol kay mama. Okay, sige, fine. Okay, para makabawi ako sa mga nasabi ko sa mama mo, kunin mo tong ibibigay ko sa'yo. Ano naman po yan? Mane! Alam mo, bagong luto yan. Binili ko lang yan kanina bago ako umuwi ng bahay. Ang cheap po ninyo. Pero tingnan ko, mukhang masarap ah. Oo, masarap talaga yan. Mainit-init pa. Ayan, sige lang. Tikman mo. Salamat po. Mamaya ko na lang po kakainin. Hihintayin ko po si mamang makauwi. Kainin mo na. Manilang naman yan eh. Hindi naman yan makakasama sa'yo. Bakit po parang kulit-kulit nyo? Bakit parang gusto nyo sundin ko kayo kung kailan ko kakainin? Sabi kasi ni mama, wag daw basta kakain ng kung ano-ano hindi niya alam. Ay, nako. Basta tikman mo na lang. Isa lang. Tapos yung iba, edi mamaya. Heto. Malutong po at medyo mapait. Teka, akala
Akala ko po mani. Baka yung bawang lang ang nakain mo. Kaya naman mapait. Bawang? Hoy, teka! Teka, sandali lang, hoy! Saan ka pupunta? Johnny boy! Hoy! Jan pala ang pangalan ng batang yan. Kumpirmado. May batang nakatira dito tulad ng edad na sinasabi ni Boss. Siya na nga kaya ang anak ni Bossing? Mabilis na pumasok si Jan sa kanilang inuupahan. Pumunta sa kanilang kwarto. May hinahanap sa drawer, ang isang bagay na ginagamit nila kapag nahihirapan siyang huminga. Ikinalat niya sa loob ng drawer. Inisa-isa ang mga laman habang tumatagal. Napapahinto na siya sa kanyang pagkilos. Unti-unti nang nanghihina. Napipigilan ng kanyang paggalaw sa kakapusan ng hangin. Naglilitawan ang malalaking pantal sa kanyang katawan. Tuluyan na itong napahiga. Dumidilim na ang paningin. Anino na lang ang taong nasa pintuan ang kanyang naaaninag. Tuluyan na siyang nawala ng ulirata. Diyos ko! Jan! Anak! Jan! Aling Rosing! Tulong! Tulungan niyo ho ako! Ay, ano ba kasing nangyari? Hindi ko ho alam. Nakita ko na lang siya puro pantal sa katawan at walang malay rito sa kwarto. Tulungan niyo po ako. Ay, tumawag na tayo ng masasakyan. Dalhin natin sa ospital ngayon din. Ay, kung magtatagal pa tayo, baka kung mapano pa ang anak mo, tara na! Naging maagap si Ana. Nakuha niya ang inhaler na gamot ni John. Agad na pinindot ang inhaler at pilit na pinahinga ang anak. May nagmagandang loob rin na maghatid agad sa kanila sa ospital. Ipinasok ang bata sa emergency ward. Tiningnan ang kalagayan nito. Binigyan ng kaukulang mga gamot para humupa ang nararanasang pamamantal sa buo niyang katawan. Panay ang tangis ni Hana. Sinisisi ang sarili sa saglit na paggalingat sa bata. Ito ang ikalawang pagkakataong inatake na naman ng allergy si Jan. Labis niyang ipinagtaka kung paanong natitrigger ng allergy nito. Gayong kabilin-bilinan niya sa bata na maging maingat sa lahat ng pagkaing isusubo nito sa kanyang bibig pag-uwi niya sa kanyang bahay para kumuha ng kanilang mga gamit. May kapitbahay na nakapagsabi sa kanya, si Moira ang nakita nitong huling kausap ni Jan bago ito inatake. Walang ano-anong pumunta si Ana sa bahay ni Moira. Hoy, ano ba yan? Kakatok lang eh. Kailangan pang ganyan kalakas? At talagang nang-aasar ka, ah. Nilakasan mo pang pagkatok? Sino? Huli ka rito, babae. Ano ba? Aray ko! Ang Ba't hindi talagang galit mo sa akin, ha? Kaya pati anak ko dinadamay mo! Ano ba? Aray! Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong ginagawa sa anak mo! Wala? Wala ba talaga? May nakapagsabi sa akin. Ikaw ang huling kausap ni Jan bago siya atakihin ang allergy niya. Ano ba? Bitawan mo sabi ko! Wala ka talagang puso! Kasalanan mo kung bakit inatake ang anak ko. Muntik na siyang mapahamak. Kung nataong hindi ko siya nabutan, siguradong patay na siya ngayon. At kung mangyari yun, mapapatay rin talaga kitang babae ka. Sige! Gawin mo! Akala mo ba natatakot ako sa'yo, ha? Sige! Try me! Lumapit ka sa akin. Gigilitan ko talaga yung liig mo. Bakit mo ba ako pinagbibintangan? Nakikipagkwentuhan lang ako sa anak mo. Oo. Pagkatapos, nilasa mo ng pagkaing ibinigay mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Inagaw mo na sa akin ang atensyon ng mama ko. Pati anak ko ipapahamak mo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, hindi ko naman intensyong ipahamak ang pamangkin ko. Binigyan ko lang naman siya ng pagkain. Malay ko bang bawal sa kanya yon? Huwag mong matawag-tawag na pamangkin ng anak ko. Hindi tayo magkadugo. Nakikipagkwentuhan lang ako sa kanya. Masama na agad ang tingin mo. Kung idadamay ko siya sa galit ko sa'yo, hindi ko na dapat siya trinato ng tama. Ang dumi ng utak mo. Hindi pa ba? Muntik nang mapahamak ang
ako sa pagtratong sinasabi mo. Kaya huwag mong sabihin na hindi kita pwedeng pagbintangan sa ginawa mo. Okay, fine. Kung talagang yan ang nasa utak mo, bahala ka na. Pero itong tatandaan mo pagbabayaran mong lahat ng ginawa mong to sa akin. Hindi lang ikaw. Lalong-lalo na yung anak mo. Labas! Lumabas ka na ng pamamahay namin! Ang kapal talaga ng mukha niya. Hindi pa tayo tapos! Nalaman ng kanilang ina ang namamagitan sa kanilang dalawa. Pilit silang pinag-aayos, pero matigas ang paninindigan ni Ana. Hinding-hindi na talaga siya makikipagkasundo kay Moira. Matapos ang insidenteng nangyari sa anak, nakalabas na ang bata sa ospital. Bumalik naman sa dating sigla si John. Kaya nga kahit paano, nawala na ang pangamba nito. Mabilis na lumipas ang ilang araw niyang day off. Kinakailangan niya namang bumalik sa kanyang trabaho. Masakit man sa kalooban na umalis, pero wala siyang magagawa. Samantala, sa opisina ng mayamang negosyanteng si Gerald, napatawag siya sa kanyang mga tauhan. Pinahahanap ang taong makapagdadala sa kanya ng babaeng nakasiping niya 5 taon na ang nakalilipas. Paano niyo ba kasi nakilala ang babaeng yun? Noong gabing may nangyari sa inyo, wala ka bang natatandaan bagay na pagkakakilanlan tungkol sa kanya? Wala. Maliban sa Ana ang pangalan niya, ang magiging anak ko, makikilala ko siya kapag nagkapanagpo ang aming mga mata. Malakas ang lukso ng dugo namin, kaya hindi ako magkakaroon ng problema sa kanya. Kung ganun, ang anak lang pala ang pinakakailangan natin makita. Bakit pati yung Ana hinahanap mo pa? Nagtatanong ka pa? Malamang, nasa pangangalaga ng babae yung bata. Paano natin makikita ang anak ko kung wala yung nanay? Ay, oo nga pala. Pasensya na, boss. Ikaw, magsasuggest ka na lang, palpak pa? Boss, nagbibiro lang naman ako. Joke lang yun, boss. Baka sakali lang naman makatulong. Pwes, hindi ka nakatutulong. Hala, balikan mo yung lugar ng Pilar. Dun sa panibagong bahay na pinamamatyagan ko. Wag na wag kang babalik dito na hindi ka nakakakuha ng tamang balita tungkol sa nanay niya. Opo, amo. Masusunod po. Nasaan ka ngayon, Ana? Bakit ba nung gabing nakasiping kita, bigla ka na lang nawala? Napakailap mong makita. Napapikit si Gerald sa kanyang kinauupuan. Biglang naalala ang unang gabi nang makilala niya ang dalaga. Bilog ang buwan noon at kagagaling niya lang sa isang napakahalagang pulong ng kanilang angkan. Sa lugar ng Pilar, napadaan siya sa isang kapiyastahan. Nang maagaw ang kanyang pansin sa isang sayawan, bumaba siya sa kanyang sasakyan. Naglakad-lakad mag-isa. Napadako siya sa pinakabungad ng sayawan. Ang lahat sa kanilang mga kapareha nang mamataan niya ang isang dalaga. Dokong mayroon yun Pinainom ako ng alak. Tapos iniwan lang ako. Gising pa ang karamihan sa mga naririto. Ano bang meron dito? Malalagot ka sa akin kapag nagkita tayo. Hahanapin ko siya. Miss, ayos ka lang ba? Pasensya naman. Nabangga tuloy kita. Nagmukha pa akong matanda sa babaeng to. Matanda na ba ang itsura ko? Hindi ko talaga sinasadya. Nihilo lang talaga ako. Kung maglalakad ka ng ganyan, malamang, mamaya lang pupulutin ka na sa kangkungan. Manong, baka naman pwedeng tulungan mo na lang ako. Nahihirapan na talaga akong maglakad. Pakiusap. Halika, kumapit ka sa akin. Ang lakas mo pala. Nagawa mong buhatin si Ana. Lasing ka ba talaga? O pinagtitripan mo lang ako? Huwag ka nang magalit. Kinarga mo na nga ako Ang babaeng to,
Ginawa pa talaga akong alila? Ano ginawa mo sa akin? Sorry. Hoy! Gising! Saan pa kita dadalhin? Gising! Ay, nakakainis. Sinukaan ba naman ako? Hindi ko pa alam kung saan to dadalhin to babaeng to. Babalik na ako ng sasakyan. Uuwi na muna ako sa amin. Oh! Si boss. Boss, bakit may karga ka? Omar, pagbuksan mo ako ng pinto. Sino yan? Bumaba ka lang saglit. May babae ka ng pinick up. Loko ka ah. Pagbuksan mo na nga ako ng pinto. Sasakay ako. Isasama natin ang babaeng yan. Saan na tayo pupunta? Malamang uuwi. Itulog yung babae. Hindi ko siya pwedeng basta na lang iwan dito sa kung saan man. Okay boss, back to base na tayo. Isa pa yun sa mga naalala ni Gerald noong mga oras na yun. Naisama niya si Ana sa kanyang opisina. Pinaasikaso sa kanyang katulong na magpapabihis ito ng damit. Pinahiga sa isang silid kung saan nakalaan ang kanyang pahingahan. Nang mabakante siya ng isang oras, napalapit siya sa dalaga. Saglit na napagmasdan ang maamo nitong muka. Nagulat siya. Sa pagmulat nito ng kanyang mga mata, bigla siyang hinalikan. Dito nagsimulang mag-init ang kanyang katawan. Hindi na napigilan pang tugunin ang halik na binigay sa kanya. Ang gabing yun, hindi niya makalilimutan. Ramdam niya ang kakaibang sensasyon na dumadaloy sa kanyang kamalayan. Namimiss niya ang mainit na halik ni Ana. Nagising siya sa katotohanan. Narinig ang biglang pagtunog ng kanyang telepono. Nakatulog pala ako. May tumatawag. Sana naman magandang balita na ito. Hello? Boss, magandang balita. May natagpuan kaming Ana ang pangalan sa lugar ng Pilar. Walang asawa. At nakita kong nakitira roon sa malapit sa pinagmamatyagan mong lugar. Doon din malapit sa batang nakumpirma ko. Ibigay mo sa akin ang saktong address. Pupuntahan ko. Agad na tinungo ni Gerald ang tahanang tinutukoy ng kanyang tauhan. Walang pag-aatubiling, hinanap si Ana. Si Aling Rusing ang unang nakausap nito. Siya rin naman, dating Aling Maria. Nagulat ang matanda kung bakit hinahanap ng isang mayamang lalaki ang kanyang anak. Sinabi ni Gerald ang pakay na anak noong una. Noong una, itinanggi pa nitong kasama nila si Ana. Wala kasi siyang tiwala sa mga taong maaaring nagpapanggap lang, lalo na sa taong ngayon pa lang nakakilala. Umalis si Gerald nang hindi malang nakita ang kanyang mag-ina. Nangako namang babalik ito, oras na magkaroon siya ng pagkakataong mapuntahang muli ang kanilang tahanan. Samantala, nabalitaan ni Moira ang pagpunta ng nasabing lalaki. May kung anong planong pumasok sa kanyang isip, walang kaalam-alam. Ang lahat sa biglaan niyang pagpunta sa paupahang bahay ni Ana. Nakita niyang tahimik na naglalaro ang bata sa loob ng bahay. Jan! Shh! Jan! Tita Moira? Buksan mong pinto. Dali! Ayoko po. Magagalit si Aling Rusing. Ano ka ba? Ako lang to. Eh bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi naman po. Pero may bilin sa akin si Mama. Huwag akong lalabas ng bahay. At huwag raw akong makikipag-usap sa inyo. Grabe naman tong si Ana. Kung ilayo ka sa akin parang may gagawin akong masama sa'yo. Pasensya na po. Sumusunod lang po talaga ako sa bilin sa akin ni Mama. Si Mama mo nga nagsabing puntahan kita dito. Ha? Pero si Tita... si Aling Rusing po kasi kagagalitan niya ako. O sige, ganito na lang. Buksan mo ang pinto, aalis tayo. Tapos, pupuntahan muna natin si Mama mo dun sa trabaho niya para mawala yung duda mo sa akin. Talaga po? Pupunta tayo kay Mama? Oo,
Alam ko kung saan nagtatrabaho ang mama mo. Kaya sumama ka sa akin. Sige na. Miss na miss mo ng mama mo, di ba? Opo, sige po, sasama po ako. Nakatanggap ng tawag ang kampo ni Gerald mula sa isang hindi kilalang tao. Sinabi nitong kilala nito si Ana, pati ang nag-iisang anak nito. Gusto raw nitong makipagkita sa kanya. Pero sa isang kondisyon, bigyan sila ng pabuya kapalit ng impormasyong ibibigay nila. Hindi naman ito tinanggihan ni Gerald, dala ang kanyang desperasyong makita ang mag-ina. Pinadala niya ng pera ang informanta at ibinigay sa kanya ang numero ng taong sinasabi nilang si Ana. Tinawagan niya ang numero at narinig sa kabilang linya ang boses ng isang babae. Dito nabuhayan ng loob si Gerald. Sa wakas, magtatagpo na rin ang kanilang mga landas. Samantala sa biyahe, umiiyak ang batang kasama ni Moira. Nakadama ito ng kaba. Nagsinungaling si Moira pagkakita nila ng kanyang mama Ana. Isa pala itong patibong. Tita, ibalik mo na ako sa mama ko. Ayoko pong malayo sa kanya. Pakiusap po. Manahimik ka nga dyan. Ang ingay-ingay mo. Kanina ka pa iyak ng iyak. Sinungaling ka. Sabi mo sa akin pupunta tayo kay mama. Kanina pa tayo nasa biyahe. Hindi ko pa rin nakikita ang mama ko. Hindi ka ba mananahimik dyan? O gusto mo bang busalang ko ang bibig mo para hindi ka na makapagsalita pa? Ayoko po. Eh di kung ganun, itigil mo na yung kakangawa mo dyan. Opo. Oy ikaw, makinig ka sa lahat ng sasabihin ko sa'yo ha. Importanteng tao ang pupuntahan natin. At ayokong mapornada lahat ng plano ko nang dahil lang sa'yo. Ano po bang gagawin ko? Manahimik ka lang. At huwag kang bastang sasagot kapag hindi ikaw ang kausap. At isa pa dyan, kapag tinanong ka kung sino ko, gusto kong sabihin mong ako ang mama Ana mo. Ha? Ikaw ang mama anak ko. Magsisinungaling ako? Oo. At huwag na huwag mo akong tatawaging tita sa harapan nila. Dahil kung hindi mo gagawin yun, hinding-hindi na kita ibabalik sa tunay na mama mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Opo, tita. Ano ba? Kasasabi ko lang eh. Opo, mama. Ganyan. Magaling. Andyan ang kausap ko. Manahimik ka na ha? At pwede ba? Itigil mo na yung kakasigok mo ng pag-iyak. Madam Ana! Ako nga. Nandyan na ba ang tatay ng anak ko? Magkikita na kayo. Maya-maya lang. Sa ngayon, mag-convoy muna kayo sa amin. Madam. Sige. Talagang napaka-misteryoso ng lalaking ito. Susunduin na lang kami. Sa alalay pa. Nakakawalang gana. Tita, Ano ba? Nakalimutan mo na bang pinag-usapan natin? jingle po ako eh. Pwede po bang lumabas muna ako saglit ng sasakyan? Maghintay ka. Susubukan ko lang tawagan yung kausap ko. Nang makausap ni Moira ang kanyang kausapa, tahimik lang na nagmamasid si Gerald nang dumating ito. Nakaupo ito sa likuran ng upuan ng minamanihong sasakyan ni Omar. Pinagmamasdan ang ginagawa na mag-ina sa gilid. Bigla siyang napaismid. Sa wakas, makakapiling niya na rin ang anang pinahahanap niya. Kaba at takot ang kanyang nadarama. Ngayon lang sila muling magkikita ng babae. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nagkaharap na silang muli. Bumalik na ang dalawa sa sasakyan. Umusad ng muli ang kanilang biyahe. Patungo sila sa Villa Fontellas, ang ancestor house ng pamilya ni Gerald. Samantala, sa paupahang bahay naman ni Ana. Aling Rosing, bakit ngayon niyo lang sinabi na nawawala ang anak ko? Ngayon ko lang talaga nalaman na wala siya sa bahay mo.
Hindi rin ako sigurado kung anong oras pa siya nawawala. Diyos ko, ang ina ko. Saan ka na ba nagpuntang bata ka, oo? Baka nandyan lang sa tabi-tabi, naglalaro. Subukan nating ikutin ang paligid. Jan? Anak? Nasaan ka na? Nandito na si Mama! Johnny boy! Anak! Ana, kumalma ka muna. Makikita din natin siya. Huwag kang mag-alala. Paano hindi ako mag-aalala? Hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang anak ko. At bukod pa roon, may sakit siya. Baka kung may makain siyang masama sa kanya at hindi ko magawang mailigtas siya. Aling Rosine, si Jan na lang ang tanging meron ako. Kung mawawala pa siya sa akin, paano na ako? Gagawa tayo ng paraan. Amo, pupunta ako sa mga kapitbahay natin. Magtatanong-tanong, baka may nakakita sa kanya. Jenny! Anak, nandito na si Mama! Umuwi ka na! Jenny! Oy, si Johnny, may kabong hinahanap ninyo. Ay, may man nakakita raw sa kanya. Kasama ng isang babae. Maganda at sexy ang suot. Ay, maganda at sexy. O, saan papunta? Aba, hindi namin alam. Ano ba kasi ginatupag mo, babae ka? At para pabayaan mo ang anak mo, responsibilidad mo nga lang ang bata, hindi mo pa magampanan. Totoo nga ang bali-balita. Makati ang babaeng ito. Hindi na nahiya. May anak ka ng isa. Iniwan mo lang sa bahay mo. Tapos, nagtrabaho ka pa sa club. Isa kang immoral! Immoral! Kapal na mukha ng mga Immoral? to. Pero wala akong pakialam. Murahin niyo ako't lahat. Ang buhay ng anak ko pa rin ang mahalaga. Kailangan ko na talaga siyang makita. Bahala kayo dyan. Hoy! Kayong mga marites, kayong mga baklita kayo. O ano? Kung wala kayong maitutulong, abay manahimik na lang kayo. Tinatanong lang naman kayo kung nakita niyo yung bata. Kung ano-ano pang sinasabi niyo. Hala, pagsiuwi na kayo. Mga wala kayong kwenta, uwi! Hoy! Di wag kayo magtanong sa amin! Tayo na nga! Layasan na natin ang dalawang yan! Bahala kayo maghanap sa mga anak ninyong nawawala, mga papaya, immoral! Che! Aling Rosing, nabanggit nilang maganda at sexy. May hinala ako. Hindi kaya si Moira ang tumangay sa anak ko? Pwede. Siya lang naman may lakas ng loob na puntahan ng bata sa bahay mo. Pero sandali. Anong gagawin niya sa bata? Bakit bigla niyang tinangay? Si Mama, kailangan ko siyang makausap. Pagbabaka sakali akong alam niyang dahilan ng pagkuha ni Moira sa anak ko. Nagkasagutan sina Ana at Maria. Hindi kasi nito nabanggit sa kanya ang pagpunta ng isang lalaking estranghero. Ang paglihim nito sa kanya ang naging dahilan para mag-away silang mag-ina. Pinatulayan lang nitong mas malaki ang pabor na binigay nito kay Moira kesa sa kanya. Tuluyan nang nanlumo si Ana sa kanyang kinatatayuan. May binabalak si Moira kay Jan. Hindi nila alam kung saan nila ito hahanapin. Wala silang mapagpipilian. Buhay ng anak niya ang nakasalalay. Hindi siya titigil hanggat wala siyang nakukuhang lead kung saan nga ba niya hahanapin ang dalawa. Samantala, sa Hacienda Fontellas. Boss, bakit ganyan kayo makatingin sa sasakyang nakasunod sa atin? Bakit ba pakiramdam ko hindi siya yung Ana na hinahanap ko? Ho? Paano naman mangyayari yun? Yung bata po kamukhang kamukha ninyo. Imposibleng hindi nyo anak yun. Hindi ako duda ron sa bata. Dun sa nanay, dun ako nagdududa. Boss naman, pinunta na natin sila sa bahay nila. At natatandaan ko ang babaeng yon, ang kausap ng bata. Nung gabing pinuntahan nyo ako roon, siya ang nakasama nito ng mga oras na yon. Tiningnan mo lang, hindi mo mismo kinumpirma kung ang anang ang yun ang kausap niya. Boss, hindi na po malayo Loko ka talaga. Magtatrabaho ka na rin lang, hindi mo pa inayos. Boss naman, anak mo lang naman talaga ang sadya natin, di ba? Bakit patayo si Ana gusto mo pang maisama? Ano bang pakialam mo? Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa yung dahilan? Tauhan lang kita.
Boss, kalma lang. Yung mata mo namumula na naman sa galit. Kasalanan mo to. Hindi mo inaayos ang trabaho mo. Pwede man sigurong ibalik natin yung babae kapag hindi siya, di ba? O di kaya ipagtyagaan nyo na lang. Maganda naman siya, sexy. Sira ulo ka talaga. Alam mo ang tunay kong ugali. Hindi ako basta-basta naaakit ng pisikal na kaanyuan. Mataas ang standard ko sa pagpili ng magiging ina ng tagapagmana ko. Hindi ako tumitikim ng pinagsawaan na ng iba. Sorry na, boss. Bilisan mo na ang pagmamaneho. Pagdating natin sa mansyon, ipaghahanda ko siya ng seremonya. Sa makalawa na ang kabilugan ng buwan. Sige po. Kayo po, bossing. May kutob talaga akong hindi siya si Ana. Susubukan ko bumalik muli sa pilar na mag-isa. Magbabakasakali ako. Tuliro na ang isip ni Ana. Hindi magkandamayaw kung saan hahanapin si Jan. Isang gabi, inabutan siya ng napakalakas na ulan sa kakahuyan. Mag-isa siyang naglakad pabalik sa kanyang inuupahan. Masama ang loob nito. Sinisisi ang sarili sa kapabayaan niya. Nagulat pa siya sa biglang pagidlat, dahilan para magulat siya. Napatakbo siya sa pinakamalapit na waiting shed na kinaroroonan niya. Maputik at madulas ang daan. Nang akma niyang ihahakbang ang kanyang kaliwang paa, nawala ang kanyang panimbang. Miss! May sumalaw sa akin. Paano? Bigla siya nakasulpot sa likuran ko. Ayos ka lang ba? Hindi ko gaanong makita ang kanyang mukha. Napakahaba kasi ng kanyang buhok. At nabasa niya ng malakas na ulan. Kung ayos ka na, pwede ka na sigurong umayos sa pagkakatayo mo. Teka, bitiwan mo nga ako. Huwag mo akong hawakan. Ganyan ka ba talaga magpasalamat? Imbis na sabihin mong salamat, aawayin mo pa ako. Ano bang paki mo? Sinabi ko rin ba sa yung saluhin mo ko? Hindi naman, di ba? Nagmamagandang loob na nga ako para sa'yo para hindi ka man lang mahulog dyan sa putikan. Ako pa ang masama? Bakit ba kasi nandito ka? Huwag mong sabihin sinusundan mo ko. Bakit, magnanakaw ka ba? Hold-upper ka, no? Sa itsura kong to, mapapagkamalan mo akong kriminal? Oo nga naman. Magara ang suot niya. Pero dahil nga sa hindi makitang gaano ang mukha niya, hindi ko mawari kung pangit ba siya o gwapo. Hoy, huwag mo nang piliting titigan pa ang mukha ko. Dahil hindi ko rin naman ipakikita sa'yo kung gaano ako kagwapo. Antipati kong to. Wala akong interes na malaman ang totoong itsura mo. Ay! Diyos ko! Kumidlit na. Ayoko pang mamatay! Hindi ka nga interesadong makita ang mukha ko. Nakayapos ka naman sa braso ko. Ay! Diyos ko! Sige, pagbibigyan kitang yumapo sa akin hanggang sa tumigil ng ulan. Pero oras na huminto na to, maghihiwalay na tayo ng daan. Nakakainis talaga. Utang na loob ko pang samahan niya ako sa gitna ng ulang ito. Yung kidlat naman kasi. Alam kong masama ang loob mong samahan kita rito. Pwede naman kitang iwan kung gugustuhin ko. Pero paano? Ang higpit ng pagkakahawak mo sa braso ko. Huwag mong isipin ginusto ko to, ha? Wala lang talaga akong choice. Ay, naku. Kakainis. Sa dilim ng paligid, hindi namamalaya ng dalawa kung ilang oras na silang nakaidlip magkatabi roon sa waiting shed. Maghahating gabi na nang magising si Geralda. Bumangon na ito. Hindi pa pwedeng abutan siya ng 12:00 sa daan. Malapit na magkabilugan ng buwan. At maaaring malaman ng babaeng yun ang tunay niyang anyo. Umalis na siya sa tabi na nakaidli pa ang dalaga sa upuan ng waiting shed habang hinihintay nilang tumila ang ulan. Nakatulog ito sa kanyang tabi. Hindi niya magawang gisingin ito. Kailangan niya makabalik sa kanila. Naalimpungatan siya nang marinig ang malakas na huni ng mga palaka sa palayan. Nagmamadaling bumangon at nagmamadaling umuwi.
Magkakasakit kasi siya kung magtatagal pa siya sa ganung ayos. Iwinaksi sa isipan ang lalaking kanina lang ay nakasama niya. Wala siyang oras na isipin ito. Ang totoong problema niya, ang pagkawala ni Jan. Samantalang sa Hacienda Fontellas. Bata, halika na. Kanina ka pa hindi kumakain. Baka magkasakit ka. Ayoko. Ako pagagalitan ako ni boss kapag nagkasakit ka. Ikaw pa naman ang pinaka-importante sa kanya. Sabi ng ayoko eh. Manang-mana ka sa tatay mo. Kung anong gusto niya, yun ang susunod. Omar? Anong problema? Boss, wala naman. Ito kasing bata ayaw kumain eh. Ayaw? Hindi pa ba siya kumakain mula pa pagkarating dito? Opo, boss. Kaya nga nag-aalala ko eh. Baka magkasakit eh. Ako ang masisi ninyo. Pag-igihan mo ang trabaho mo. Nakamasid si Mama sa lahat ng ginagawa mo sa apo niya. Apo, ako bang tinutukoy ng lalaking ito? Bakit kung tingnan ako ng taong ito parang nakangisi? Nakakaloko yung tingin niya. Bata, anong ang pangalan mo? Huwag kang matakot sa akin, ha? Hindi kita sasaktan. Binilinan ako ni Mama. Huwag ako magdadaldal. Hindi pwede ako makipag-usap sa estranghero. Shh, uy, huwag mo siyang sasagutin ng ganyan. Naku, bata ka eh. May pinagmanahan ka talaga sa pagiging suplado mo. Po, Wala, ang sabi ko ang gwapo mo. Kumain ka na. Nakakatuwang batang to. Para akong nakikipagtalo sa batang version ko. bakit po kayo tumatawa? Natatawa lang ako sa'yo. Mamaya, pwede ba kitang masolo? Marami akong itatanong at sasabihin sa'yo. At gusto kong maging tapat at totoo ka sa akin. Sige po. Johnny boy? Anak? Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Oh, excuse me, Mr. Bakit mo kinakausap ang anak ko? Napadaan lang naman ako. Pasensya na. Omar, ikaw na ang bahala sa ating bisita. Yes, boss. Ang suplado ng isang yun ah. Tinanong ko lang, nilayasan ako. Sayang, gwapo pa naman. Madam, magpunta muna kayo sa inyong silid. Maya-maya lang ay magsisimula na ang handaan para sa inyong pagdating. Magbihis muna kayo ng porman na damit. Nakalagay po sa kwarto ninyo. Ganun ba? Sige. John, dito ka lang ha? Magbibihis lang ako. Babalik ako agad. Opo. Umiiwas ng tingin ang bata sa nanay niya. May away ba ito mag-ina? Kailangan malaman ko. Hindi pwedeng hindi ko malaman kung anong dahilan ng ganyan nilang tinginan. Pinaghandaan pala nila ang pagdating namin dito. Ano kaya ang sunod na mga mangyayari mamaya? Para may iniisip siya. Tinitingnan niya ba ako? Ako ang alalay. Dakilang alalay. Pero kung makatingin siya, susundan ko siya. Baka kung may binabalak siyang kung ano. Kakaiba ang naging pakiramdam ni Moira sa loob ng asyenda. Kahit alam niya na ang pagdiriwang na yun ay para sa kanilang dalawa ni Jan. Lumabas na siya sa kanyang silid at pumunta sa pagdarausan ng handaan. Nakita niya ang kabuang ayos ng bulwagan. Hindi tulad ng karaniwang handaan na maraming tao ang nagsisipagdalo. Samantala ng mga oras na yun, iilan lamang sila. Si Gerald, kasama ang dalawang matanda na kung iistimahin niya, higit na ito sa 80 taong edad. Itinatago lang ng kanilang totoong edad ang kahanga-hanga nilang kasuotan, luma, maluwang, at may mga disenyong antigo na hindi basta makikita sa kung saan. Nakahatag sa maliit na bulwagan, ang mga iyon ang mga kakaibang disenyo ng seremonya. Mga ginintuang malalaking banga, mga nakahilerang itim na mga kandila sa paligid. Kumakalat sa paligid ang usok
ng insensong ngayon niya palang naamoy. Pilit siyang ngumingiti sa kanyang mga nakakasalubong kahit ang totoo, kabado si Moira. Boss! Handa na ba kayo? Sige na, kapag tinawag kita, ikaw na ang bahalang magpasimula ng seremonya. So MC ako ngayon. Driver na, katiwala pa sa event. Ngayon ako magsisimula ng seremonya. Thank you sir sa pagtitiwala. Bakit ba pakiramdam ko? May hindi magandang mangyayari. Yung lalaking nagsusuplado sa akin kanina, siya pala ang host ng gabing ito? Magandang gabi sa inyo, Mama, at ang aking pinakamamahal na lola. Ngayong gabi, makikilala na natin ang mag-inang matagal na nating hinahanap. Omar, pasimulan mo na ang pagdiriwang. Ang tambol! Si John, tahimik lang na nakaupo sa isang sulok. Pinanunood ang mga nangyayari sa handaan. Sa saliw ng tugtugin, kumikilos na si Geralda, lumapit na kay Moira. Inayayahang pumagitna sa maliit na bulwagan. Ang sayaw na iyon ang naging panimulang seremonya nila. Nakaramdam ng kakaibang sensasyon ang pagdikit ng kanilang mga katawan. Nahipnotis mo siya. Nang magdapat na ang kanilang mga muka, tinitigan siya ni Gerald sa kanyang mga mata. Kinilig naman si Moira. Inaabangan ang paglapit ng labi nito sa kanya. Pero hindi siya nito hinalikan. Tinulak niya palayo ang dalaga. Sabay salo sa bewang, biglang huminto ang paghampas ng drum. Hingal na tinitigan ni Gerald si Moira. Pumalakpak ang dalawang matandang nanunood. Sinabihan silang pumasok sa silid ng panata. Hinawakan ni Gerald ang kanyang kamay, buong tiwalang nagpatianod sa kagustuhan ng nakatatandang angka ni Gerald. Samantala, sa tahanan naman ni Aling Rusing. Ana, ano pa? Magpahinga ka naman. Ilang araw ka nang walang matinong tulog. Aling Rosing, sobrang nag-aalala na ako sa anak ko. Hindi ako matahimik hanggat hindi ko siya nakikita. Kumalma ka nga muna kahit saglit. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa kanila. Kung totoo mang si Moira nga ang nakitang kasama nito, baka naman ayos lang ang lagay nila. Mas lalo nga po akong kinakabahan kapag naiisip kong si Moira ang kasama niya. Minsan na akong pinagbantaan ni Moira. At natatakot ako na sadya ng pagbalingan niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Isa pa po, natatakot ako dahil may karamdaman si Moira. Bata pa lang ito noon. Nakaranas na ito ng pang-aabuso sa kanyang tunay na mga magulang. Naging dahilan yun para magkaroon siya ng bipolar disorder. Bipolar? Yung bang may dalawa siyang katauhan sa iisang katawan? Opo, Aling Rosing. At maaaring ang isang bahagi ng katauhan niya ang nag-udyok sa kanyang tangayin si Jan. Hindi natin alam kung anong pumasok sa isip niya para madamay ang anak ko. Pero may hinala ako. May kaugnayan nito sa lalaki nagpunta sa bahay namin noong isang araw. Ay Diyos ko, baka kung maulit muli yung nangyaring pag-atake ng allergy ni Jan, paano na lang kung pabayaan niya ang bata? May pagkasinto-sinto pala yung Moirang yon. Kaya nga po ako kinakabahan. Kung hindi pa ako kikilos, baka mahuli na sa akin ang lahat. Ayaan mo, pakikiusapan ko ang mga kaibigan ko na tumulong sa paghahanap ng anak mo. Hindi mo kakayanin mag-isa lang na hanapin sila. Salamat po, Aling Rosing. Sige po, pupunta muna ako sa kabilang baryo. Baka doon makita ko sila. Mag-iingat ka. Ipagdarasal kong maging matagumpay ang paghahanap mo. Napuntahan na ni Ana ang halos lahat ng lugar na alam niya. Mahanap lamang si Jan. Iba talaga ang kabang nararamdaman niya kapag naiisip niya ang ginawang pagpasok ng estranghero sa bahay nila.
Subalit may kutob siyang may masamang balak si Moira na gamitin ang anak niya laban sa lalaking naghahanap sa kanila. Hindi niya ito mapatatawad, lalo na ngayon malayo sa piling niya ang kaisa-isa niyang anak. Matapos ang pangyayari sa silid ng panata, unti-unti nang nagigising si Moira. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa loob na siya ng isang madilim, malamig at nakatatakot na silid. Bigla siyang kinabahan dahil naalala niya ang masamang karanasan niya noon. Bumalik sa isip niya ang mga pagkakataong ginagahasa siya ng sarili niyang ama, pati na rin ang pisikal na pang-aabuso ng kanyang ina. Dagdag pa rito ang ginawang kababalaghan ni Gerald na kani-kanina lang. Nangihina na mga tuhod niyang naglakad papunta sa pintuan. Nagmamakaawa siyang ilabas siya sa nakatatakot na sitwasyon na yun. Pakawalan niyo ako dito! Makiusap! Huwag niyo na ulit gawin sa akin to! Ano ba? Buksan niyo ang pinto! Ayoko dito sa madilim na silid! Ayoko nang makulong ng muli! Buksan niyo ang pinto! Mabuti nga sa'yo. Yan ang nababagay sa'yo. Huwag kang tumawa! Huwag mo akong pagtawanan! Ano ba? Buksan niyo ang pinto! Pakawalan niyo ako dito! Tita Moira! Pakiusap! Buksan niyo ang pinto! Pakawalan niyo ako dito! Kawawa naman siya. Bata, anong ginagawa mo dyan? Halika rito. Huwag kang lumapit dyan. Halika. Kawawa naman po siya. Manong, ang Tito Moira ko po, nakakaawa po siya eh. Hindi po ba natin siya pwedeng palabasin? Di ko masasagot ang tanong mo yan. Ang amo ko lang ang pwedeng magdesisyon kung pwede siyang lumabas o hindi. Ako na po nakikiusap. Pakulan po natin siya. Pero bata, hindi ko pwedeng gawin na gusto mo. Ako ang mananagot. Si Papa Gerald po, kung sa kanya po sasabihin, mapapakawalan po ba siya? Nalaman niya na pala ang kaugnayan niya kay Bossing. Manong, hindi ko alam bata. Omar, anong ginagawa niyo rito? Boss, itong anak mo naaawa ron sa babaeng parurusahan mo. Nakikiusap. Ako na ang bahala sa kanya. Sige na, bumalik ka na sa ibang mo pang gagawin. Opo, boss. John? Anak? Papa, kanina ko po kayo gusto makausap. Si Tita Moira po, pakawalan mo na po siya, please. Gusto mo siyang pakawalan. Pero bakit? Ginawan ka niya ng masama. Tapos, inaalaala mo pa rin siya? Ang turo sa akin ng mamaan ako, wag daw pong gumanti. Hindi lang siguro niya po alam na mali yung ginagawa niyang pagsama sa akin rito. Kaya po nakikiusap ako sa inyo. Maawa na po kayo kay Tita Moira. Gustuhin ko mang gawin yan. Ang mama at lola mo ang may kagustuhang parusahan siya. Sa ngayon, ang tanging magagawa lang natin ay maghintay. Sige po. Pero gusto ko rin po makita si Mama. Gusto mo na bang makauwi agad? Opo, miss na miss ko na po siya eh. Sige, sa makalawa, ihahatid ko na kayo. Sa isang kondisyon. Huwag mo munang sabihin sa kanya ang tungkol sa akin. Ako mismo ang makikipag-usap sa kanya para maging buo na tayo. Gusto mo ba yon? Opo, kaya lang, bakit hindi niyo nang pukusapin si Mama? Pag nagkita kayo, bakit po ang dami niyong paligoy-ligoy? Masyado kayong OA. Sa bahay na mag-inang Maria at Ana, galit ang naging reaksyon nitong malaman ang totoong dahilan ng pagkawala ni John. May isang lalaking naging testigo na makita ang dalawang sumakay sa isang sasakyan. Balak niya sanang sitahin at pigilan ang dalawa, pero naalala nitong pamangkin nga pala ito ni Moira. Pero sa huli, nadamay pa ang binatang yun sa galit ni Aling Maria. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nagpakita ng pagkadismaya sa dalaga. Palibasa, nakasanayan na ni Ana
na lagi siyang binabaliwala, lalo na nung nabundis siya nung hindi inaasahan. Nagpunta siya sa police station. Ipinablatter ang pagkawala ng kanyang anak, pero kinaumagahan, nagulat na lamang sila nang makitang patakbong papalapit na ang batang si Jan sa kanyang ina. Mama! Jan? Anak? Oh, Diyos ko! Salamat at naririto ka na sa piling ko, Jan. Oo nga po, masaya po kasi sa piling niyo eh. Anak, na-miss kita. Teka, paano ka nakauwi rito mag-isa? May naghatid po sa akin. Sino? Nasaan sila, ha? Saan ba kayo nagpunta? Tsaka bakit ganyan ang itsura mo? Ang tita Moira mo, bakit hindi mo kasama? Ikwento mo lahat sa akin ang nangyari sa'yo. Sandali lang po. Ang dami niyo pong tanong. Alin po ba doon ang una kong dapat sagutin? Sagutin mo ang unang tanong ko. Sinong naghatid sa'yo at nasaan ang tita Moira mo? Nakaalis na po. Yung naghatid sa akin, pero si Tita Moira po, andun po siya sa dati niyang inuupahan. Inihatid na po siya ron nila. Nino, sinong naghatid sa inyo? Sasabihin ko na ba kay Mama? Pero nangako ako kay Papa. Anak, hindi mo na ako sinagot. Sinong kasama mo pabalik rito? Nakalimutan ko po yung pangalan niya. Basta po mabait siya. Napakasaya ko po, Mama. Bakit nga? Nawala ka ng ilang araw. Halos mabaliw-baliw na ako sa kakahanap sa'yo. Ang mahalaga po, nandito na ako. Kasama ko na po kayo. Puntahan mo na lang po si Tita Moira. Mabuti pa nga. Mananagot talaga sa akin ang babaeng yan. Nang malaman ng ina ni Ana ang pagbabalik nito, nagtungo ang dalawa sa dating kwarto ni Moira. Ilang iskinita lang ito mula sa kanilang bahay. Kaya saglit lang, narating agad nila ang lugar. Susugurin na sana ni Ana si Moira, pero hindi niya magawa. Kakaiba kasi ang itsura niya. Malayo sa dati niyang maayos at sopistikadong kondisyon. Umiiyak ito at nagsimulang bumulong ng kung ano-ano sa harapan nila. Hindi maintindihan ni Ana ang kanyang nararamdaman, awa ba o galit. Nagpaiwan si Aling Maria sa paupahan. Nais niyang maiayos ang kalat na nagawa ni Moira sa kanyang silid, habang si Ana naman hindi maiwasang mag-isip kung sino ang may kagagawa nito kay Moira. Maging si Aling Rusing ay nabahala sa biglaang pagbabago nito. Ana, ano ba talaga kasing nangyari? Bakit nagkaganon yung kinakapatid mo? Hindi ko nga alam, Aling Rusing. Maski ako nagulat. Pati sa anak kong si Jan. Iba yung sayang nakikita ko sa mukha niya. Kinikilabutan tuloy ako. Hindi kaya kinulam yung kinakapatid mo. Panay raw ang bulong nito sa kanyang dating kwarto. Nagrereklamo na yung ibang mga nakatira ron. Gustuhin man naming ilipat siya rito. Hindi namin magawa. Natatakot kaming lahat na masaktan niya. Baka naman na narabis siya, hindi kaya? O naglalaway ba? Nagiging agresibo? Para bang hindi niya alam ang ginagawa niya? Malaki ang galit ko sa kanya. Lalo na nang tangayin niya ang anak ko. Pero hindi ko naman ginustong mangyari to sa kanya. Nakakatakot. Parang hindi basta karma lang yung nangyari sa kanya. Ang anak mo, tinanong mo na ba? May nabanggit man lang ba ito tungkol sa mga nangyari sa kanila? Nung mga araw na nawala sila. Nag-aalangan ako, Aling Rusing. Ayokong mawala sa mga mata ni Jan ang kislap ng kaligayahan. Natatakot akong malaman na may madilim palang nangyari sa likod ng mga ngiti niyang yun. Ayokong mangyari yun. Ikaw na rin mismong nakapagsabi na baka nga may nakatagong masamang pangyayari sa dalawa. Baka naman ikapahamak ng anak mo ang biglaang pagkatakot ng mga tao dahil sa pagbabagong nangyayari kay Moira. Iisipin nilang kasalanan ni Jan ang biglaang pagbabago niya. May punto ka, Aling Rusing.
Naguguluhan na ako. Ano ba talagang dapat kong gawin? Ang mama mo, ano bang binabalak niya? Ipapakonsulta niya daw sa isang espesyalista. May hinala kasi siyang muling na-trigger na naman ang past experience ni Moira. Na mas pinalala pa nung nawala si Jan. Pwedeng magkaganon nga ang iniisip ko. Anong nangyari sa kanila ni Jan sa loob ng 3 araw? Nakakakilabot sigurong ginawa sa kanya. Ay, mahabaging langit. Sana lang magamot pa si Moira. At sana walang maapektuhan. Lalong wag ang anak ko dahil sa mga nangyari kay Moira. Hindi nga nagkamali ng hinala si Ana. Mismong mga ka-boardmate nito ang nagsabi na gumagawa na raw si Moira ng kalaswa-laswang gawain. Hindi ito ginagawa ng isang matinong babae. Huling-huli nila ang paggawa nito ng milagro sa banyo. Maging ang mga kalalakiang boardmate niya, bigla na lang hinihila, dinadala sa silid. Naging mas mapusok ito, madaling madala sa matinding pagkauhaw sa init ng katawan. Dito nagsimulang mangyari ang kinatatakutan ni Aling Rusing na makwestiyon ang kalagayan ni Jan na maayos at masigla, samantalang si Moira puno ng kalaswaan at kababalaghan. Nagsipuntahan ang mga kapitbahay nito sa kanilang inuupahan. Gusto nilang usigin ang anak ni Ana, galit na galit sila dahil nga sa pakiging atribida at mga chismosa at pakialamera. Mali daw ang kanilang desisyon na maibaling sa bata ang kanilang atensyon. Dapat daw si Moira ang kanilang pagtuunan ng pansin. Ilabas mo yung anak mo, Ana! Sabihin mo sa amin ang totoo! Anong ginawa ng anak mo kay Moira? Ha! Natatakot kayo mag-ina? Ang laki ng perwisyong ginawa niyo sa amin! Diyos ko, bakit kaming dalawa ngayon ang anak ang kinukulo nila? Ano bang kinalaman namin sa nangyari kay Moira? Huwag ka na magtanong sa sarili mo! Labasin mo na kami! Yang anak mo may sapi yan! Mula nang bumalik siya rito, naging perwisyo na si Moira! Dalhin niyo rito sa bahay niyo ang babaeng yon! Huwag niyo kami idadami sa kamanlasan ng pamilya niyo! Ha! Mama, ano po nangyayari? Bakit ang daming tao sa harap ng bahay natin? Anak, dito ka lang sa tabi ko. Huwag mo silang intindihin. Pero nagagalit sila. Tapos yung dalawang bakla, iritadong-iritado sila. Tapos binabanggit pa nila si Tita Moira. Ayaw mo kami labasin, ha? Pues babatoy na mga bahay niyo! Ano pa? Ano ba? Lalakasan ko, ha? Mama, binabato nila tayo. Anak, dito ka lang sa akin. Baka tamaan ka ng bubog. Lumayas kayo rito! Mga perwisyo kayo, ha? Diyos ko, tulungan niyo po kami. Ilayo niyo po kami sa mga taong ito. Hoy! Anong ginagawa niyo? Bakit niyo binabatong paupahan ko? Ha? Kayo na naman? O, Wala ano? talaga kayong kadala-dala, ano? Ilabas mo ang mga salot na yun dito! Kakalis ka sa namin para magtanda sa ganong perwisyo ng Moirang yan sa bayan ng Pilar! O ano bang pinagsasasabi niyo? Bakit nadamay ang mag-ina sa kasalanan ni Moira? Paano, Mula na magkaroon ng kaguluhan dito, nagkandawala-wala na yung mga boylets namin. Ha? Dahil sa anak ni Ana, siya nagdala rito kay Moira. Sa kanya kalagayan, kaya pati sila na mag-ina ay dapat nasisihin. Ilabas mo yung dalawa, ha? Para hindi ka na madamay pa. Maawa naman kayo sa kanila. Wala silang kasalanan. Oy! Mama, ano gagawin natin? Galit na galit sila. Tignan natin! Ilabas kayo! Ilabas mga yan! Lumabas kayo! Labas! 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 Kayo! Mama, ano gagawin natin? Galit na galit sila. Hindi ko na rin alam, anak. Sa totoo lang, naguguluhan na rin ako. Hindi na ako makakabalik sa trabaho. Isinusuka na rin ako ng mga tao. Kaya hindi ko na alam kung saan tayo pupunta. Lalabas, Dumating si Aling Maria. Pinigilan ang kaguluhan ng mga tao.
Ipinaliwanag ang kalagayan ni Moira. Dadali na raw ito sa pagamutan para mas maunawaan ang totoo nitong kalagayan. Pinakiusapan naman ng mga tao na hayaan na lamang ang mag-ina pero matigas ang mga ito. Pinaniwalaan nilang may kinalaman si John sa biglaang pagbabago ni Moira. Kaya kahit anong pilit ni Aling Rusing na makumbinsi ang mga tao, gusto pa rin nilang mapalayas ang mag-ina sa bayan ng Pilar. Walang nagawa ang mag-ina kundi lisanin ang kanilang tinitirhan. Kaya't gabi na'y umalis na sila sa inuupahan. Napagawi sila sa waiting shed para mag-abang ng masasakyan. Ang lupit ng mga tao. Hindi man lang nila tayo pinagbigyan. Ang sama nila, Mama. Lalo na yung dalawang bakla. Wala naman tayong ginagawang masama eh. Tapos pinalayas pa nila tayo. Sadyang mapanghusga ang mga tao. Hindi nila alam ang lahat ng kanilang ginagawa. Nabubulag sila ng takot. Wala akong pakialam sa kanila. Kung ayaw nila sa atin, ayaw ko rin sa kanila. Ikaw natututo ka ng magrason. Siyempre po, Mama, malaki na ako. Uy, may upuan po doon. Umupo muna tayo habang nag-aantay tayo ng masasakyan. Sige, ikaw na lang anak. Naalala ko bigla yung lalaking nakasama ko rito. Nasaan na kaya siya ngayon? Ay, may sasakyang huminto. Sino naman kaya ito? Bata! Manong, kayo po pala. Kumusta po? Ayos lang. Anong ginagawa mo rito ng alanganing oras? Gabi na. Bakit nasa labas pa kayo? Pinalayas po kami sa tinitira namin. Jan, ano ba? Di ba ang kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang makikipag-usap sa kahit na kaninong estranghero? Oo nga pala. Naalala ko, kasama ko pala si Mama. Hindi ko napigilang ma-excite. At si Papa kaya kasama niya? Manong, bakit niyo po kinakausap ang anak ko? Sino ba kayo? Omar, itigil mo na yung pakikipagdaldalan mo. Umalis na tayo. Yung boses niya, parang pamilyar sa akin. Hindi kaya siya yung mamang nakilala ko nung gabing umuulan? Pero boss, kuwan kasi. Sino ba yung kausap mo? Si Papa. Bumababa ang salamin ng bintana. Teka, titingnan ko. Hindi nga ako maaaring magkamali. Siya nga yun. Kung hindi siya importanteng tao, umalis na tayo. Manong! Sandali! Ako ito. Yung babaeng nakasama mo nung umuulan. Pakiusap. Baka pwede mo akong pagbigyan. Kakapalan ko ng pagmumukha ko. Pwede mo ba kaming tulungan? Wala kaming matutuluyan ng anak ko. Kung ayos lang, pasakayin niyo kami hanggang sa makarating kami sa kabilang bayan. Si Amo talaga. May padrama pang nalalaman. Papa, tinupad ko po yung pangako ko sa inyo. Tuparin mo yung sa inyo rin. Pagkakataon na ito para mabuo kami. Doon din naman ang daan natin, di ba Omar? Oo, boss. Sige, sumakay na kayo. Salamat. Salamat sa pagpayag. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob sa iyo. Pinipilit nilang tatlo na hindi magpahalata kay Ana, si John, Omar, maging si Gerald. Hindi makakilos at mapakali sa kanilang kinauupuan. Nagtataka man si Ana, pakiramdam niya. May kakaiba sa tatlong lalaking kasama niya. Binaliwala naman ni Ana. Iniisip niya, baka naiilang sila sa una nilang pagkikita. Nais niya sanang magbukas ng isang mapag-uusapan. Kaya lang, ramdam niya ang kanyang katawan sa maghapong pagod sa kumusyong naganap sa kanilang bahay. Sa mabagal na pagtakbo ng sasakyan, nakaramdam si Anang na matinding antok, maging si Jan. Nakatulugan ang kanilang biyahe. Hindi nila namamalayan
ang pagdating nila sa Hacienda Fontellas. Kinaumagahan nang magising si Ana sa isang magandang silid. Nagulat siya. Hindi niya namamalayan ang pagdala sa kanya rito. Agad niyang tinawag at hinanap ang kanyang anak. Jan? Anak? Nasaan ka? Jan? Gising ka na pala. Halika sa baba. Kakain na. Nasaan ang anak ko? Bakit mo kami dinala rito? Pwede bang huwag ka munang magalit? Magpapaliwanag ako ng maayos. Hindi ako galit. Nagtataka at nagtatanong lang ako. Bakit dito mo kami dinala? Hindi ba't nakiusap ka sa akin na tulungan ko kayo? Ginawa ko lang ang pakiusap mo. Oo, pero hindi ang tumira sa pamamahay mo. Ang anak ko, ibalik mo siya sa akin. Aalis na kami rito. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Dito lang kayo. Kung ayaw mo naman, iwan mo sa akin si Jan. Ano? Bakit ko naman iiwan sa iyo ang anak ko? Anak ko si Jan. At hindi mo siya kaano-ano. Para panatilihin siya rito sa pamamahay mo. Matalinong bata talaga si Jan. Marunong tumupad sa pinag-usapan. Hanggang ngayon, wala siyang nabanggit sa'yo tungkol sa akin. Ana, anak ko si Jan. Ano? Anong sinasabi mong anak mo si Jan? Nakalimutan mo na ba? Nung gabing lasing na lasing ka at sinukahan mo ako? Ha? Teka, sandali. Imposible ito. Hindi maaari. Ang anak ko. Kukunin niya sa akin ang anak ko. Hindi ako papayag. Aalis kami rito. Hindi ako papayag na mawalay siya sa akin. Jan! Anak, nasan ka? Aalis na tayo ngayon din! Jan! Ana, sandali. Kumalma ka muna. Pakinggan mo ako. Paano akong kakalma? Kinukuha mo sa akin ang anak ko. Kung sino ka mang Poncio Pilato ka, wala kang karapatan sa anak ko. Kahit maging tatay ka man niya, hindi ako papayag na ilayo mo siya sa akin. Hindi ko gagawin yon. Kumalma ka. Masyado ka na naghihisterya. Dahil pinantaan mo ko. Hindi ko iiwan rito ang anak ko. Gusto kong mamuhay lang kami ng tahimik. Pero dahil sa pagpapakita mo sa akin, lalo lang magugulo ang buhay namin. Diyan, anak! Diyan! Mama! Mama! Bakit niyo po ako tinatawag? Papa, kumusta po? Naipaliwanag niyo na ba kay mama ang lahat? Jan, anak. Patawad. Galit ang mama mo. Anong ibig sabihin nito? Matagal nang alam ng anak ko ang totoo? Ako lang ang hindi nakakaalam? Magpapaliwanag ako. Huwag kang magagalit sa anak mo. Mama, sorry po. Makinig ka muna po sa amin ni Papa. Hindi po namin gusto maglihim at magsinungaling sa'yo. Sinusubukan lang po namin magtiwala ka kay Papa. Gusto ko pong mabuo yung pamilya natin. Mabuong pamilya? Matapos niyo akong pagmukhaing tanga? Pinagkaisahan niyo ko. Hindi niyo man lang inisip na mas magagalit ako dahil dyan sa ginawa niyo. Tama na. Halika na dyan. Aalis na tayo rito. Hindi ko nagugustuhin pang magtagal pa sa lugar na ito. Pero Mama, ayoko Huwag nang po. matigas ang ulo! Tandaan mo, nagsinungaling ka sa akin. Kaya huwag mong isipin na ligtas ka na sa atraso mo. Tama na! Ayoko na magpanggap na mabait pa. Isa lang ang gusto ko. Ang makasama ang anak ko. Tapos ilalayo mo siya sa akin. Hindi rin ako papayag. Diyos ko, ang mga mata niya, nalilisik sa galit. Anong nangyayari? John, anak, mamili ka sa amin ng mama mo kung kanino ka sasama. Sa akin ba o sa kanya? Ayoko pong mamili. Sa school, lagi na akong namimili kung ano yung tama at kung anong mali. Mahalaga kayo pareho sa akin. Di po ba pwedeng mabuo na lang tayo, Mama, Papa? Mama, pagbigyan mo na po ako. Ayoko magkawatak-watak muli tayo. Buo na tayo eh. Tsaka wala namang dahilan para mailayo ako kay Papa.
Pakiusap, Mama. Pakinggan mo ko. Pumayag ka sa gusto ko. Sa gusto ni Papa. Kung ayaw mo matulad ang nangyari kay Tita Moira. Ha? Ngayon ko lang naalala. Bakit hindi ko naisip yon? Sila ang mga taong nakasama ng anak ko. Nila ni Moira. Noong mga panahong nawala sila. Ibig lang sabihin nun, sila rin ang may kagagawa ng lahat ng nangyari sa kanya. Mama, pumayag ka na. Anong desisyon mo sa sinabi sa'yo ng anak mo? Mananatili ka ba rito? O iiwan mo sa akin ang anak ko? Magsasakripisyo ako. Mananatili ako rito para sa anak ko. Pero wag mong nanaisin na papayag akong makasama ako rito bilang kabiyak mo. Hindi ko pa alam ang tunay mong pagkatao. Si Moira, gusto kong malaman ang totoong nangyari sa kanya sa bahay na to. Sinubukang makiharap ni Ana sa mga kasamahan ni Gerald sa asyenda. Ilang siyang makihalabilo sa mga ito. Baka sa mga mata nila ang panghusga sa kanya. Tahimik lang nilang pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Dito na siya nang hinala na may kinalaman nga ang mga ito sa nangyari kay Moira. Matapos ang agahan, bumalik na siya sa kanyang kwarto, nagkulong at naghintay na lumipas ang 24 oras. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naalimpungatan si Ana. Nauuhaw siya, napilitang maghanap ng maiinom. Nagpunta siya sa isang silid na inakala niyang kusina. Pagpasok niya sa loob, nakita niya sa paligid ang nagkalat na dugo. Aalis na sana siya nang maulinigan ang isang kumakain na nilalang. Kitang-kita niya ang pagsugod nito sa kanya. Sa pagmamadali niya, naapakan niya ang lalagyan. Nadula siya at nauntog. Bago siya tuluyang nawala ng ulirata, may kung anong tinig siyang narinig. Parang kakaibang tugtugin at sayaw. Dito na siya nawala ng malay. Nagsayaw lang naman kami kanina. Pero bakit parang nalasing ako? Ana, handa ka na bang maging parte ng aming pamilya? Oo, handa na ako. Tumingin ka sa mga mata ko, Ana. Huwag kang mag-alinlangan sa akin. Ako ito, si Gerald, ang tunay na ama ng anak mo. Gerald? Sumunod ka sa lahat ng ipagagawa ko sa iyo. Magtiwala ka sa akin para ito sa iyo at sa ating anak. Mahiga ka sa kama. Mamaya lang, tatabihan na kita. Ano ba talagang nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makatanggi sa lahat ng sinasabi niya? Eto na ako, pahiga na sa kama at hindi mamaglit ang tingin ko sa napakakisig niyang aura. Lumapit si Gerald sa mesang nasa tabi ng kama. Kinuha ni Gerald ang sarong may laman. Bumigas ito nang sinaunang panalangin na ang kanilang mga aswang. Pumasok sa silid si Omar. Dinala ang isang lalagyan. Hindi kita ang loob nito, kaya binaliwala lang ito ni Moira. Sumilip sa siwang ng isa sa pinto si John. Gusto niyang malaman kung anong kaganapan. Nagpunta naman si Omar sa kanilang pinto. Ipinagpatuloy nito ang paghataw ng tambol ng seremonya. Bumalik si Gerald sa higaan. Tinabihan si Moira. Napakainit ng paligid at habang tinitingnan mo ko, lalo ako nasasabik sa'yo. Gerald. Ana,
Ilang saglit pa, tuluyan ka ng magiging akin. Gerald, teka, anong ginagawa mo? Huwag kang ngang maghubad sa harapan ko. Wala pa nga akong ginagawa. Ungol ka na ng ungol. Ana, ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Aariin na kita. Napakakisig mo, Gerald. Hindi kita matanggihan. Kung ganon, hawakan mo ang sarong ito. Inumin mo. Ligtas bang inumin ito? May duda ka ba? Ako ang unang iinom at sumunod ka. Gerald, kinakabahan ako. Baka kung... Relax. Nakainom na ako. Ikaw naman. Naganap na. Ang sarong ito, ang simbolo ng bagong pagbubuklod ng ating mga sarili. Biyaya kung tapat ang hangarin. Kaparusahan naman kung may balakin kang maitim. Bakit ganito ang lasa? Ano ba to? Espesyal na uri ng alak. Napakagat sa labi si Moira. Ramdam niya sa kanyang lalamunan ang mainit na guhit nito. Hindi ito nakatiis na hawakan ang sarili niya. Kumilos na rin si Geralda. Dahan-dahang idinampi ang kanyang palad sa mga katawan ni Moira. Pinagapang mula sa kanyang balikat, braso, hanggang sa tiyan, pababa sa kanyang balakang. Napapikit si Moira sa kiliting dulot nito. Ito ang kauna-unahang pagkakataong naging uhaw siya sa kasabigan. Kusa niya ring tinanggal ang sariling damit at naghintay ng susunod na gagawin ni Geralda. Hawak pa rin ito ang saro. Biglang ibinuhos sa kanyang katawan. Ang natirang laman nito, nagulat si Moira nang makita ang mapulang likidong dumaloy sa kanyang katawan. Ano yan? Isa ka na sa amin at ang ating pinagsaluhan ay ang dugo ng aming angkan. Dugo? Pinainom mo sa akin to? Hindi. Hindi mo na pwedeng isuka pa yan. Pumunta ka rito at inialay mo na ang sarili mo. Wala ka nang magagawa kundi harapin ang kapalaran mo, Moira. Tinawag niya ako sa totoong pangalan ko. Ibig sabihin, nabunyag na ang pagpapanggap ko. Hindi. Ano na ngayon ang gagawin ko? Ngayon mo makikita ang tunay kong anyo. Hindi! Halimaw! Isa kang nakakatakot na halimaw! Ito ang tunay kong anyo, Moira. Ikaw ang magiging kasalo ko sa gabi ng aking kagutuman. Hindi! Palabasin niyo ako rito! Ayoko na! Nakakadiri ka! Hindi! Ipinakita niya na ang tunay niyang anyo. Kakaiba ka pero hindi ako matatakot. Tulad ng sinabi niya sa akin kanina. Palabasin niyo ako rito! Ayoko sa'yo! Isa kang aswang! Pakawalan niyo ako! Wag! 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 Nanlaki ang kanyang mga mata.
Hindi lang iisang aswang ang nagpakita sa kanyang harapan. May 2 aswang pang sumulpot sa likuran nito. Sinasadyang takutin siya para lang parusahan ito sa kanyang pagsisinungaling. Pinatigil ni Gerald ang seremonya. Dinig na dinig sa labas ng silid ang walang tigil na pagwawala ni Moira. Si Jan naman, bumalik sa kwarto nito. Humiga sa kama at nagpahinga. Kumilos ito na parang walang nangyari sa kanyang mga nakita. Ito pala ang sinasabi ng kanyang ama na makikita niya matapos silang magkasarili ng mag-usap. Hindi naman siya natakot kahit aswang ang mga kasama niya. Bagkus natuwa pa nga ito. Nalaman niyang hindi pala siya ulila sa ama. Hindi makapaniwala si Moira. Ang inaakala niyang karangyaang pinapangarap niya, magiging bangungot pala. Umiyak si Ana. Hindi siya makapaniwala. Si Moira naman, patuloy na pinarurusahan ng pamilya ni Geralda. Wala siyang ibang magawa kundi sambitin ang pangalan ni Moira. Moira! Mama, Mama, gising po. Binabangungot ka. Ano pong napanaginipan niyo? Jan, ko. Diyos ko, ang bahay na ito, nakakatakot ang mga tao rito. Anak, tara na. Umalis na tayo rito. Hindi tayo dapat magtagal sa pamamahay na ito. Hindi tayo ligtas sa poder nila. Tara na, umalis na tayo ngayon din. Po, ano po ba sinasabi niyo? Ito na po yung bahay natin. Wala na tayong ibang mapupuntahan. Anak, bakit ka ba ganyan? Bakit hindi ka natatakot? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Alam mo rin ba ang lihim na pagkatao ng tinatawag mong Papa Gerald? Sinabi niya rin ba sa'yo kung anong totoong nangyari kay Tita Moira mo? Alam ko na po ang lahat. Kitang-kita po ng 2 kong mga mata kung paano pong pinarusahan nila Lola at ni Papa si Tita Moira. Diyos ko, anong lugar ang napuntahan natin dyan? Nasa lungga tayo ng mga aswang. Mapapahamak tayo rito kung hindi tayo aalis ngayon, anak. Mama, hindi na tayo mapapahamak. Lalo na ako. Anak ako ni Papa. Hindi siya papayag na mapahamak ako. Katulad ko rin siya. Darating ang panahon, tuturuan niya rin ako paano maging isang ganap niyang tagapagmana. Kaya nga po sabi ko sa inyo una pa lang, makinig kayo sa akin. Kung gusto mong maligtas tayo at patuloy na mabuhay, walang ibang gagawin. Magpasakop sa kapangyarihan ni Gerald Pontellas. Diyos ko, pati ang ina ko, napasa ilalim na ng Gerald na yon. May kung anong ginawa siya sa anak ko para hindi na siya makinig sa akin. Kaya pala, una pa lang nang nagbalik sa akin si Jan, kakaibang-kakaiba na siya. Diyos ko, ano na ngayon ang gagawin ko? Kakayanin ko pa bang manatili rito? Hindi ko na ata kakayanin magtagal sa bahay na to. Sa bawat oras na lumilipas, kaba at takot ang nararamdaman ko. Hindi ako mamamatay sa pagkain o pagkagat nila sa akin. Mamamatay ako dito sa nervyos dahil sa pakikisalamuha ko sa mga taong ito. Maraming salamat po sa panunood. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share at mag-comment ng inyong mga suggestion o mga komento tungkol sa aming kwento sa araw na ito. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload.